Meron ding nabanggit si Senador Pangpilo Lacson doon, Hindi ko alam kung bakit pa niya isinangkot yun. Gayong alam naman yan na occupied na natin yung apat na teritoryo. Ngunit kung ang gusto niyang ipaalam na malawak kanyang kaalaman tungkol dito, baka niya sinabi yun. Hindi exclusive economic zone yun. Kaya dito po, magpakaingat kayo mga kababayan. Ang dami pong nagpapanggap po na ako po kahit kailan ay hindi nagpanggap na napakarami po nalalaman ko. Hindi po. Kaya lang ang kaibahan ko sa kanila, ako po ay nag-aaral talaga. Pagdating po sa mga basic na mga kaalaman para po matuntun natin ang katotohanan, ay kargado po ako doon. Alam ko po yun. At wag po silang magtatangka na baguhin yun. Ipipilit nila, exclusive economic zone, kapareho ng West Philippine Sea, maglalaban po tayo kahit saan tayo makarating. Hindi po tama ang ginagawa ninyo. Kung sabagay, alam mo, itong mga taong ito, kahit ano sabihin ko eh. Ayun nga yung sinasabi namin ni Jen nung isang araw, may personality bias. Total, kung pagtitingnan nyo naman, at kung ang mga kababayan natin ay talagang maka-Pilipino o maka-Pilipinas, hindi naman po tayo dapat magtalo-talo rito eh. Yun nga eh. Ang usapan kasi doon sa resolution na yun, di ko nga malaman kung bakit hinangad pa ng mga kasama ko na gumawa ng resolution para sa ganun, i-condemn ang mga public statements na ginawa ng Chinese Embassy. Ang itatanong ko nga sana sa kanila, sino ba nag-umpisa niyan? Di ba kayo? Binigyan ko siya ng listahan eh. January 1, ganito. January 7, hanggang umabot, katapusan ng January, hindi sila tumigil. Ang China naman, kung ano yung sinasabi mo, sinasagot nila. Ayun nga. Kaya tinatanong ko sa kanila, ito ba kako ay may ikabubuti nating pare-pareho? Ito ba ang paraan kako para ang dalawang bansa ay maging maayos ang kanilang relasyon? Ito ba yung ating foreign policy? Di ba? Yun lang naman ang mga punto sana. Kaya lang, dun sa bahagi ng kanyang resolution, isinangkot niya 500,000 square kilometers na ating exclusive economic zone. Ba't bigla ka ako lumaki yung sa mukha ako kinuha ito? Doon sa libro daw nung isang justice. Eh kung binasa niya yun, isinama niya yung Benham Rice. Hindi exclusive economic zone yun eh. Kaya dito po, magpakaingat kayo mga kababayan. Ang dami pong nagpapanggap po na ako po kahit kailan ay hindi nagpanggap na napakarami po nalalaman ko. Hindi po. Kaya lang ang kaibahan ko sa kanila, ako po ay nag-aaral talaga. Ako ay nag-aaral. Hindi ko po sinasabing marami po akong alam. Ngunit pagdating po sa mga basic na mga kaalaman para po matuntun natin ang katotohanan, ay kargado po ako doon. Alam ko po 'yon. At wag po silang magtatangka na baguhin 'yon. Ipipilit nila exclusive economic zone, kapareho ng West Philippine Sea, maglalaban po tayo kahit saan tayo makarating. Hindi po tama ang ginagawa ninyo. Meron ding nabanggit si Senador Pangpilo Lacson doon sa hearing din ng Commission on Appointments eh. Siguro pagkatapos ninyo magsalita na itong Kalayaan Island Group ay talagang in legal principle ng discovery at effective occupation, talagang sa ating naman. Una, wala naman tayong pagtatalo doon. Talaga namang hindi naman natin sinasabing hindi yun sa atin, Sen. Pero bakit ba niya nabanggit na itong isla, itong teritoryong ito, ay ang unang naka-discover dito ay ang Filipino adventurer na si Thomas Cloma. Noong 1947, inokupahan niya at noong 1956, pinangalanan niya na Pre-Territory of Freedom Land. At pagkatapos noon ay ibinigay niya sa Pilipinas, sa Philippine government, sa symbolic fee na 1 peso. Ano bang ka-importante nun? Hindi ko alam kung bakit pa niya isinangkot yun. Gayong alam naman yan na occupied na natin yung apat na teritoryo. Ngunit kung ang gusto niyang ipaalam na malawak kanyang kaalaman tungkol dito, baka niya sinabi yun. Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong balikan yun kasi nagmamadali ako. Meron kaming caucus ng mga kasama ko. Pero kung ang sinasabi niya ay si Thomas Cloma, hindi po adventurer yun, seafarer yun eh. Siya po ay may-ari ng isang maritime institute nung matagal ng panahon sa ating bansa at nag-issue nga siya ng Freedom Land Proclamation in 1956. Ano? At nag-draw siya ng boundaries
Hindi naman yung buong Spratlys, kung hindi sa mga mangilan-ngilang parte ng Spratlys Island. Aha. Ano? Nung ginawa niya yon, alam mo ba kung sino-sinong bansa ang nag-object? Sino po? Ang Amerika, Pati Amerika. ang United Kingdom, Pati UK. ang Vietnam, France, Australia, Ang dami. at China. Aha. Pero magtataka ka, hindi niya alam. Aha. Ang Pilipinas nag-object. Kung sa bagay, baka kine-claim niya as private... Hindi. Alam mo kung sino ang nag-object sa Sino? pangalan ng Pilipinas? Sino po? Yung dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas na noon ay Secretary ng Department of Foreign Affairs. O sino? Romulo. Hindi naman. Hindi na, pag naging presidente pa ng Pilipinas si Ramon Romulo. Magsaysay. Naging presidente ng Pilipinas na noong siya nag-object sa ngalan ng Pilipinas, siya yung Secretary of Foreign Affairs. 1956. Carlos Garcia. Okay. Yan. Carlos Garcia. Alam mo kung bakit? Bakit siya nag-object? Alam mo kung bakit siya nag-object? Oo. Kasi, yung Spratlys Islands, hindi siya considered na terra nullius. Terra nullius. Ano ibig sabihin ng terra nullius? Ano ibig sabihin nun? Terra nullius, isang teritoryo na hindi pa nadidiscover at hindi pa na-occupy. Dalawa, Okay. hindi na-discover at hindi na-occupy. Kasi baka hindi alam ni Mang Tomas. Oo. Hindi ko alam kung kaano-ano niya yung Tomas Hindi Lechon. gumawa ng sauce. Hindi po, hindi mo malayo po. Noong 1897, nag-issue na at nag-publish ng Notification of Claims ang Great Britain. 1897. Oo, doon sa... 1956 lumabas si Mang Tomas eh. Late na. Hindi na siya terra nullius. Ibig sabihin, meron na Meron na naka-discover. una. Pagkatapos ng Britanya, pati ang France, nag-publish din ng Notification of Claim. In 1933, maski ang bansang Japan, nag-issue ng Notification of Claim. Dami nag-aagawan. Kaya, ang Japan, ninotify pa, kinapi-parnis ang Amerika. In 1933, tayo, colony ng Amerika. Kaya nga, pati tayo, alam natin yan. Okay. Hindi na dapat binanggit ito. Wala namang kinalaman pa ito. Wala nang bearing. Wala nang bearing. Pero gusto niya siguro sabihin na, medyo malawak ang aking nasa sa iyo yun. Pero kailangan natin pinapaliwanag. Dahil yun ang buong Iyon ang buong katotohanan na hindi niya ni-discover at hindi tinanggap maraming nag-object. Hindi totoo na kinontribute niya sa ating bansa. At kaya Hindi naging yun sa ang atin. pinagmulan. Ayun. Talagang inoccupy natin. Dahil siguro, gusto ni President Marcos Sr. noon. Isip-isipin mo, 1978 pa lang, naisip niya na yun. Binaks niya kagad. Yun ang dahilan doon. Hindi yung dahil sa discovery. Oo. Ibig sabihin nito, Sen, Yun ang sinasabi ko sa'yo. Nag-a-apply. Meron tayong bagay, yung kasabihan na yun, English eh. Anong... A little learning, dangerous. a little knowledge. Is a dangerous thing. Oo nga. Ibig sabihin nito, Sen, kung noong panahon na... Tingnan nyo, ang dami nag-aagawan dyan sa isla na yan. Ang dami talaga. Pero dumating ang panahon, hinayaan na lang nila yung Pilipinas. Hindi malayo na magkasundo-sundo rin pala tayo dito sa... Sana nga ganun eh. Kung ba, sabi pa nila. Kanya, may probinsya, munisipyo. At saka barangay. Alam mo, Nelson, kahit ano pang gawin mong political characterization sa isang feature ng isang kalupaan, hindi magbabago yung nature ng kanyang geography. Ganun pa rin. Ganun pa rin siya. Halimbawa, kaya pinipilit natin sa China. Kung ako makikipag-usap uli sa China, kung kinakailangan tayong... Dapat naman tayong makipag-usap. Sila din, mukhang gusto rin nila. Ipaghalimbawa na lang natin yung dalawa. Yung Ayungin at saka yung Mischief. Low tide elevation talaga ito eh. Walang pagtatalo ito eh. Na-occupied nila. Na-occupied nila. Na nasa ating ECC. Kung ako, sasabihin ko lang, Mr. Ambassador, alang-alang lang sa goodwill ng pagkakaibigan natin, utang na loob. Utang na loob. Iwanan mo na. Low tide elevation ito eh. Kahit ano pang gawin mo, sinasabi ko nga, kahit i-reconstruct mo pa, yung Great Wall of China, Doon. ganun pa rin eh. Yun pa rin Anim pa rin yun kasi nga,
Tubig talaga yan eh. Nagkataon lang na may umusli siguro yan. Hindi ko maalam kung paano tumubo yan. Pero hindi magbabago ang characterization yan. Parte ng aming exclusive economic zone. Ganun dapat makipag-ano eh. Ngayon, patutsadahan. Kaya nagalit siguro yung isa sa amin. Sabi niya, binasa ko yung mga ano eh. Pagkatapos sabi pa nung aming Senate President, paano niya na, bakit? Magagaling yung mga tauhan na. Sabi ko, tingnan kasi ang pinagtatalunan yung patutsadahan ng dalawang bansa. Pwede ba ako likumin natin lahat? Sino ang unang nagsalita? Anong sinagot? Pangalawa, anong sinagot? Para makita yung... Para makita ko yung series, yung linya, yung konteksto. At tayo talagang nauna eh. Pagkatapos nagsalita, alam mo naman yung Commodore Tariela kung ano nung pinagsasabi. So tinanong ko nga doon sa mga 35 members ng armed forces, meron ba tayong national policy, sabi ko, na ang isang uniform serviceman pa naman, ay pinapayagan tayo kako na hiyain ang isang head of state? Wala po, sabi ng kapitan. Wala naman talaga. Yung bang ginawa ni Tariela kako, hindi panghihiya sa presidente ng China. Panghihiya po. Ngayon, kung wala tayong national policy, Sinagutos. hindi ba kako personal na gawa niya lang yun? Opo, sabi niya gano'n. Tama ba yun? Hindi po. Pagkatapos, sasabihin natin, i-condemn natin ang ginagawa ng China ng pagsasalita laban sa atin. Sino ba nauna? Sumagot lang sila eh. Ikaw ba may karapatan kang hiyain ang kanilang head of state? Yung kanilang embassy, wala silang karapatang sumagot man lang sa'yo? Sabi ho ng DFA, hindi po pwedeng gawin yun. Sabi ng DFA, ako ang tagapagsalita rito. Actually, ang DFA, nung makita niya, nagsuggest siya kagad ng de-escalation. Sa ating body of laws ngayon, administrative code, maski yung ating mga saligang batas, sinasabi, ang talagang tagapagsalita, kung ang pag-uusapan ay international relations, Department of Foreign Affairs, merong tagapagsalita ang maraming unit ng ating bansa. Ngunit kapag ang pinag-uusapan ay international relations, Ay, isa lang yata. at medyo tatamaan ang Sensitive. pagkakaunawaan o kaya yung unawaan at kooperasyon ng dalawang bansa, Department of Foreign Affairs. Hindi nakikipag-konsulta yung isa eh. Pagkatapos, pagbobotohin namin, ipapanalo nila yon. Ibig sabihin, ini-encourage nila si Tariela na gumawa ng maraming ganun. Paulit-ulitin. Uulit-ulitin yon. Nakakabuti ba ako yon? Tinanong ko. Na nasusunog na gusali. Anong ipampapatay mo sa apoy na kumakain doon sa gusali? So, sabuhin mong gasolina? Hindi naman. Lalong O tubig? Tubig. Sabi nung army, tubig po. So, sa pagpapaliwanag kong ito, Kapitan, do you think I am pro-China? No, sir. Thank you, Kapitan. Sabi ko. Actually, Ang paghahanap natin, pagkaunawa eh. Kung ano man ang karapatan, paigtingin natin. Ngayon, sila nagbibida-bidaan sa West Philippine Sea. Gusto ko rin sana eh. Bakit hindi? Ang kaso hindi nila mai-produce eh. Kasi hindi nila mai-produce ang coordinates dahil meron nga ruling ang Arbitral. Kasi sinasabi nila, nag-rule in our favor. Oo. In behalf of your exclusive economic zone, but not the entirety of what you claim as West Philippine Sea. Mahirap pang intindihin yun. At ang remedyo dito, Sen, ay... Ano kayang gagamitin kong salita para itong mga taong ito na nagpipilit, kung sabagay, alam mo, itong mga taong ito, kahit ano sabihin ko eh. Ayun nga yung sinasabi namin ni Jen nung isang araw, may personality bias. Pero in fairness yan, nung nagkaroon ng pagbabago sa chairmanship ng Foreign Relations Committee, ngayon ang may hawak na po ay si Senador Erwin Tulfo eh. Si Senador Erwin Tulfo, ang unang nagsabi na magsilayas na lang kayo rito kung ganyan na rin lang kayo. Pagkatapos, siyang magsasabi uli ng tumaama naman tayo, kalmado naman tayo. Mukhang ngayon nagbago na ho siya. Hindi, sila nga yung nauna eh. Ayun nga, magsilayas kayo rito. Anong sagot ng China? O sige, mag-declare kayo kanyang persona non grata. Persona non grata. Lahat na kami. Lahat kami, alis kami rito. O ba't kayo tumahimik?
Alam niyo kung anong mawawala sa atin pag ginawa nila yon? Aha. Alam nila siguro. Huwag na natin i-discuss. Napakaraming mawawala sa atin. Walang mawawala sa kanila. Tayo ang mawawalan. Ibig bang sabihin nito, Sen, yung resolution na pinirmahan ng 15 ay hindi na ito itutuloy? Tinutuloy pa nga Pagbubutuhan pa nga pa rin? yan Kahit na sinabi ni Erwin Tulfo na... Sinabi ni Senator Erwin, Oo. the Senate is open to engage in a dialogue, blah, blah, blah. Oo, yun nga. Oo. Bago mo dapat sinabi yun, pinatigil mo na yun. Ayun. Paano maniniwala yung kabilang side na open kayo, samantalang pinagtatalunan pa at pagbubutuhan yung resolution na yun, condemning their public statements? Baka naman pagdating ng sesyon, yun ang Hindi, sabihin. magpakita ka ng goodwill. Bago mo sabihin yun, ikaw nga pinagsimulan ng Inuna lumanyas mo. kayo. Ayun nga pala, no? Dapat inuna muna. Merong sinagot yung isa doon sa isang senador Doon sa comment ng senador, kasi ang sumagot sa kanya, deputy spokesperson. Nagalit yung senador. Bakit kanya hindi yung talagang spokesperson ninyong sumagot? Bakit yung deputy? Bakit yung deputy? Di sinagot. Sa nakikita po namin kakulangan ng inyong kaalaman, tama na po more than sufficient na po yung aming ano. Deputy. Silang their basic lack of knowledge of international law. Sa kanila galing yun. Ito ngayon ang pinako-condemn nila. Sino ba nagsimula? At saka wala namang magandang idudulot. Walang magandang idudulot. San, magbe-break lang tayo. Pagbabalik natin ay meron pang